18 years ka na in showbiz. Opo. Parang ang napaka laki ng parte ng buhay mo ang showbiz. 18 years of your 23 years alive ang showbiz. Na-proseso mo na ba yun? Ganun ka nakatagal na nasa industriya? Parang hindi ko naman po ganong nadama. Kagaya nga po nung caption ko sa parang kahapon lang talaga siya. Mm-hmm. Hindi ko talaga naramdaman gano'n na lumipas na pala. 18 years na pala yun. Mm-hmm. Ayun po. Pero let's go back, Char, to where it all began. Ano? Paano ka napadpad sa Star Circle Kid Quest? Naalala mo ba? Ginusto mo ba yun o inudyo ka ng mga magulang mo? Ayaw po ng mama ko, sa totoo lang. Pero yung tita ko po, siya po talaga yung nagsama sa akin sa audition kasi po parang nayaya lang po ako dahil nung time po na yon, same po yung audition day ng Star Circle, Teen Quest and Kid Quest. Aha. So yung sa teens po, sinama po nung tita ko yung anak po niya. Tapos ako po sa kid. Parang nadamay lang po talaga ako. Aha. Tapos nag-audition po ako, top 15 nakasama po kami. Top 20 live na po yun. I-announce na po yung mga kasali po talaga. Final contestants. Nung time po na yun, nalaglag po yung pinsan ko sa top 20. Tapos ako po yung nakasama sa top 20. Kaya po parang nagtuloy-tuloy na po after po nun. Itong pinsan mo ay happy naman for you, kahit naligwak siya. Oy, opo naman. Talagang very supportive po yung pinsan ko po na yun. Very, very supportive po siya. I-shoutout natin. Sino tong pinsan natin? Si Kuya. Hi, Kuya Bob. Thank you so much. Kung hindi ka nag-audition, di naman ako makakapag-audition. At hindi ka magiging blondie for your running music video. Totoo po. And during that journey, Charlene, ang daming naaliw sa'yo ng mga viewers dahil medyo prangka kang bata. Totoo po. Medyo matulis ang iyong dila ng mga panahon na yun. At meron kang nabitawang line na hanggang ngayon ay memorable pa rin sa maraming tao. Naalala mo ba yun? Opo, naalala ko po yun. Ano Sumasapaw. Sige, pasample nga, paano mo dineliver yun? Wala, si Sir Milo. Alam niyo po ba? Kunyari ako si Mikaela. Nung napanood ko po yun, sinabi ko pala to, tsaka ganito pala ako kamaldita nung bata. Maldita talaga is the right word. Parang sabi ko, ayoko nung may sumasapaw sa akin. Hanggang ngayon naman po, sir. Oo, dapat huwag tayong magpapasapaw, di ba? Pero hindi, nahiya na po ako kaya hindi ko, ilang taon lang po ako noon. Magpa 5 years old po ako noon. So si Mikaela ay sinasabi niyang, may sinasabi ka tapos sumingit si Mikaela. Opo, siya po yung sumasapaw sa akin. Shoutout kay Mikaela. Shoutout! Ay, nag-aano din yan. Parang ewan kong graduate na din ata siya if I'm not mistaken. Alright, congrats Mikaela. Sample naman, Char. Kunyari, di mo gusto na ini-interview kita at marami akong sinasabi. Ay, wow, sumasapaw! Pero naalala mo ba kung kailan mo unang nakita, Char, na ginagamit na pala siya online? Kasi nasa shoot po ako nun. Okay, go. Nasa shoot po ako nun ng Unconditional, yung series po namin na under Idea First and Signal Entertainment. Nasa Netflix na po yan ngayon, 2018. Wow, that recent. Opo. Nagulat po ako na one day, gumising nga ako, may nag-post na random profile account. Hindi nga po siya page. Profile na naka-public. Na parang ginawang meme or something. Yung part lang na yun. After po nun, after lunch ko po siya nakita, after a few hours, 2 million views na po siya. Parang sinare po siya ng sinare na pag naging parang, ano po siya, naging viral pala. Yun po ang na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin yung meme na yun. Hanggang ngayon, Char? Oo. Di ba po? Actually, nagamit ko na yan a few times, to be honest, sa mga group chat, minsan sa mga tweets. Talagang, very yung batang ako eh. Parang hanggang ngayon, nandyan pa din siya. Oo, andyan pa rin siya. At hinahabol-habol ka pa rin ng Charlene na maldita, no? Totoo. Na ayaw magpasapaw. Ayaw magpasapaw. And during that journey nga, ang dami mong naging magagandang moments naman sa SCQ. And in June 2004, you placed second kay Nash Aguas. Opo. Siya po yung number 1 noon. Naakala ko ako ang nanalo. Paano ba di mean? Kasi nung time po na yon, ang tinawag po atang pangalan akin. Oo, kasi okay. First runner-up ang tatawagin. Okay. Parang ganon. So, akala ko ako nanalo at todo nakangiti ako. Si Nash umiyak kasi akala niya siya yung first runner-up.
So, nagkabaliktad kami ng emosyon. Tapos, nung sinabi sa akin na hindi ako yung nanalo backstage, sobrang umiyak na daw ako. Aray. Kasi doon na na-explain. Pero syempre, bilang bata naman kasi hindi marunong tumanggap ng pagkatalo, di ba? Pero lahat naman po nung staff po namin, na pinaka naalala ko, si Ate Sandara, ang kumarga sa akin. Kasi after nung announcement ng winners namin, yung teens naman, ang magsisimula ng parang tape as live show, nung ano nila, nung parang ano pong tawag doon? Parang sa PBB, finale. Parang yung finale, yung parang ganun. Yun po. At ano si Sandara na naging K-pop superstar? Na second rin siya, nag-place din siya ng second. Oo. So, ayun po. Pwede mo siyang ipagmalaki, no? May once upon a time na kinarga ka niya sa Sandara Park ng 20. Pero kasi sobrang parang siya ang ate-ate ko nun eh. Mm-hmm. Siya, si Ate Roxanne, si Kuya Joros, si Hero. Talagang yung batch nila na yun, medyo close talaga sa akin kasi talagang cute na cute sila sa akin noon. Naaalala, yun ang isa sa mga hindi ko makakalimutan. Talagang cute na cute sila sa akin noon. May mga pictures pa kami sa photo album. Kaya, si Ate Sandara nakakatuwa kasi di nakakalimot. Pag may birthday party siya dito, ini-invite na kami ni Nash. Ang cute naman nun. Nakakatuwa.